Ang hindi inaasahang pahayag ni Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia ang nagpabigla sa buong mundo. Agad niyang ipinahayag ang isang desisyong tuluyang babali sa lahat ng estrukturang kanilang itinatag. Ang deklarasyong ito ay inilabas matapos ang 6 na taong tuluyang pagkatigil ng isang mega project, isang tulay na pandagat na tatagos sa dagat na pula, na mag-uugnay sa 2 lugar sa ilalim ng matinding init na umaabot sa 50 degrees Celsius at malalakas na bagyo ng buhangin. Lahat ng pandaigdigang kumpanya ng konstruksyon ay nagtaasan ng puting bandila at umalis. Subalit, isang bansa lamang ang umusbong, ang Pilipinas, upang makapagbaon ng libu-libong pundasyon sa ilalim ng dagat para sa 36.14 kilometrong tulay sa gitna ng matinding kapaligiran na hindi kayang tiisin ng anumang makina. Idineklara ng mundo na ito ay isang imposibleng misyon. Sa gitna ng walang humpay na panunuya at pagdududa, idineklara ni Crown Prince Mohammed bin Salman noong araw na iyon. Ito ang hinaharap ng aming mga taga-Saudi at ang nagtatayo ng hinaharap na ito ay ang Pilipinas. Hinding-hindi namin malilimutan ang pagkakawanggawa na ito. Ano ang nangyari? Bago tayo magsimula, hilingin ko lang na maglaan kayo ng isang mahalagang sandali para mag-subscribe. Ito ang magiging malaking inspirasyon ko para makagawa pa ng mga video. Ngayon, simulan na natin. Ako si David Hunter, isang miyembro ng Institution of Civil Engineers ng UK. Nag-aaral ako ng mga tulay at estrukturang pandagat sa matitinding kapaligiran sa buong mundo sa loob ng mahigit 30 taon. Sa gitnang silangan pa lang, nakapangasiwa na ako ng 12 proyekto. Subalit, noong 2017, nang matanggap ko ang imbitasyon bilang consultant mula sa gobyerno ng Saudi, hindi ko alam na ito ang magiging pinakanakakagulat na karanasan sa aking buhay. Nang una kong makita ang lokasyon, agad kong naunawaan na hindi lang ito ordinaryong anyong tubig. Ang bahaging ito ng dagat na nasa pinakahilagang dulo ng Gulf of 34 ay isa sa pinakamatitinding kapaligiran sa konstruksyon sa buong mundo. Ang temperatura ay nananatiling lampas sa 50 degrees Celsius sa halos kalahati ng taon at ang alat ng tubig dagat ay doble ng karaniwang tubig dagat. Dito, kahit ang industrial equipment ay kinakalawang at nasisira sa loob lang ng 6 na buwan. Dahil ito ay nasa hangganan ng disyerto at dagat, bigla na lang sumasalakay ang sandstorm. Kapag dumating ang bagyo, ang visibility ay bumababa nang hindi makita ang lampas sa 10 metro, kaya kailangang itigil ang lahat ng trabaho. Ang mas masahol pa, ang katangian ng corrosion na dulot ng pinaghalong tubig alat at buhangin ay sobrang nakakatakot. Hindi lang ito simpleng kalawang, kahit ang mga espesyal na materyales ay hindi makatiis dito. Sa ganitong kondisyon, inilabas ang ideya ng pagtatayo ng isang 36 kilometrong tulay sa dagat. Nais ng gobyerno ng Saudi na ikonekta ang Oba at Abu Island sa mainland, isang proyektong mahalaga para isulong ang bansa, parehong sa aspetong pang-ekonomiya at simbolismo. Ngunit magkaiba ang katotohanan. Pagkatapos magsimula ang proyekto noong 2011, sunod-sunod na umalis ang mga kilalang kumpanya ng konstruksiyon sa mundo. Ang BEL ng US ang unang nagtaas ng puting bandila na nagpahayag na hindi kaya ng kanilang kagamitan ang proseso ng pagbabarena sa ilalim ng dagat. Sumunod na umalis ang BAS ng France at HCC ng Germany. Nang personal kong suriin, malinaw ang dahilan ng kanilang pag-alis. Una, dahil sa hindi matatag na ilalim ng dagat at patuloy na erosyon ng alat at buhangin, halos imposibleng maisagawa ang pagbabarena na nagresulta sa sunod-sunod na pagkabigo. Pangalawa, ganoon din ang problema sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla. Ang concrete ay nagkaka-crack dahil sa mataas na alat bago pa man ito tuluyang tumigas. Ang pinakamalaking problema ay ang human resources. Sa init na lampas 10 degree, hindi makatagal ang mga manggagawa sa site ng higit sa 2 oras. Ang mga metal ay sobrang init para hawakan. Ang salt spray mula sa dagat ay nakakairita sa sistema ng paghinga. Lahat ng ito ay naging balakid sa pangmatagalang trabaho. Sinimulan ng tawagin ng lokal na media ang proyektong ito na proyekto ng kamatayan. Lumipas ang 6 na taon. Nang dumating ako sa Saudi noong 2017, ang site ay parang inabandu ng guho. Kalahati lang ang naitayo ng pansamantalang estruktura na kinakalawang na. Ang mga kagamitang iniwan ay nabubulok na rin. Sa huling pag-asa,
muling nagbukas ng bidding ang gobyerno ng Saudi sa mga pandaigdigang kumpanya. At doon, sa isang pagpupulong ng mga royal consultant, nabanggit ang isang hindi pamilyar na pangalan, Pulo Dagat Builders, isang kumpanya mula sa Pilipinas. Sa totoo lang, nagduda ako noong una. Isang proyektong isinuko na ng malalaking kumpanya ng konstruksiyon sa Europa at Amerika, tinatanggap ng isang kumpanya mula sa Asya. Malamig ang hangin sa meeting room. Kakayanin ba ng isang kumpanyang Asyano ang matinding kapaligiran na ito? Tanong ng isang consultant. Ang isa pa ay mas direkta. Hindi ba masyadong mapanganib na ipagkatiwala ang isang proyekto na nabigo na sa loob ng 6 na taon sa isang kumpanyang kulang sa karanasan? Ngunit iba ang pananaw ng Saudi Minister of Construction. Ang Pulo Dagat Builders ay matagumpay nang nakakumpleto ng ilang proyekto sa gitnang silangan. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala tayong masyadong pagpipilian, sabi niya. Tama siya, dahil wala na talagang ibang opsyon. Sinuri ko ang proposal ng Pulo Dagat Builders. Iba ito sa ginawa ng ibang mga kumpanya. Hindi ito nag-usap tungkol sa malalaking bagong teknolohiya o cutting-edge equipment, kundi tungkol sa isang paraan ng pag-aangkop sa kapaligiran, adaptation. Ang mas nakakagulat ay ang detalyadong pag-aaral nito sa lokal na sitwasyon. Mga hakbang para sa 57 degree na init, teknolohiya para maiwasan ang kalawang mula sa alat, at project management para harapin ang sandstorm. Lahat ay concrete at practical. Ang pinakamahalaga, malinaw nilang ipinahayag ang intensiyong hindi sumuko sa itinuturing na imposible ng iba. Para sa kanila, gaano man kahirap, posible ito. Tinanong ko ang sarili ko, saan nanggagaling ang ganitong kumpiyansa? Noong Setyembre 2017, nagdesisyon ang gobyerno ng Saudi, ang Pulo Dagat Builders, ang contractor, para sa pagtatayo ng King Abdullah Coastline. Ang halaga ng kontrata ay katumbas ng 35 bilyong Philippine peso. Pagkatapos ng 6 na taon, nahati ang lokal na media sa dalawang grupo, ang isang tumitingin dito bilang huling pag-asa at ang isa naman ay bilang simula ng isa kang pagkabigo. Puno ng pagdududa ang mga taga-Saudi dahil napakarami na nilang nabigo. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Naobserbahan ko ang team ng Pulo Dagat Builders na nag-iinspeksyon sa site. Iba ang tingin nila kumpara sa ibang mga kumpanya. Parang hindi sila naghahanap ng problema kundi ng solusyon. Lalo akong nabigla ng personal na hawakan at tikman pa nga ng project manager ang tubig dagat. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong klaseng atensyon sa detalye. Noong Nobyembre 2017, sa wakas ay dumating sa Saudi ang team ng Pilipinas. Nang makita ko sila sa airport, sa totoo lang, medyo nadismaya ako. Hindi sila kasing kinang ng malalaking kumpanya sa kanluran at wala silang maraming kagamitan. Ngunit iba ang mga mata nila. Mga mata iyon ng mga taong hindi sumusuko. Isinulat ko sa aking journal noong gabing iyon. Kaya ba talaga nilang kumpletuhin ang proyektong ito na nabigo sa loob ng 6 na taon? Hindi ko pa alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, iba sila. Ito ang una kong pagkakataon na nakasalamuha ang Pilipinas at ang Pulo Dagat Builders. Bagamat hindi ko alam kung anong himala ang lilikhain nila, may pakiramdam ako na may kakaibang mangyayari. Noong Mayo 15, 2018, ginanap ang groundbreaking ceremony para sa King Abdullah Coastline. Dumalo ang mga miyembro ng royal family at matataas na opisyal ng gobyerno ng Saudi. Dito ko unang nakita ang buong team ng Pulo Dagat Builders. Sa totoo lang, hindi maganda ang unang impresyon. Kumpara sa mga event na ginanap ng mga naunang kumpanya sa kanluran, masyadong simple ang kasuotan ng team ng Pilipinas. Walang mabibigat na makinarya, walang mararangyang exhibit booth para sa publisidad. Ang naroon lang ay mga inhinyero at foremen na nakasuot ng safety gear na babad sa pawis at ilang simpleng kagamitan sa konstruksyon. Mabilis ang reaksyon ng lokal na media. Ang Riyadh Times ang naging headline kinabukasan. Masyadong mahina ang pagsisimula. Hindi rin positibo ang nilalaman ng artikulo na nagsasabing nakakadismaya ang unang impresyon ng kumpanya ng Pilipinas na pumalit sa proyektong isinuko ng mga world-class na kumpanya. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng lokal na industriya ng konstruksyon. Sa totoo lang, nag-aalala ako na baka mas mahina pa sila kaysa sa mga nabigong kumpanya. Kakayanin ba nila ang napakalaking proyektong ito? Sabi ng chairman ng Saudi Construction Association sa isang press conference. Ganon din ang pananaw ng isang eksperto sa konstruksyon mula sa UAE. Direkta niyang sinabi sa akin,
David, tingnan mo ang scale nila. Masyadong maliit. Wala silang cutting-edge equipment tulad ng mga kumpanya ng US o Europe. Kulang din sa human resources. Hula ko, aalis sila sa loob ng 1 taon. Sa totoo lang, iyan din ang iniisip ko. Masyadong payak ang Pulo Dagat Builders na nakita ko sa groundbreaking ceremony. Ang project director, si Enger. Ramon Mondela Cruz ay isang lalaking nasa 40s, maitim at mukhang sanay sa trabaho. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi ng lumang safety gear. Sinubukan niyang magsalita ng Ingles nang walang interpreter, ngunit hindi siya masyadong fluent. Ang kanyang presentation ay tila medyo nakakabagot. Ngunit ang kakaiba, nang pagtawanan siya, hindi nagbago ang ekspresyon ni Enger. De la Cruz, bagkus, naging mas seryoso siya. Nang tanungin ng isang reporter kung kailan inaasahang matatapos ang proyekto, matatag siyang sumagot. Tiyak na matatapos bago mag-2024. Pagkatapos ng groundbreaking, patuloy ang mga negatibong ulat mula sa lokal na media. Ang isang column na may pamagat na, "Ang Huling Pag-asa, isang Pilipinas pala ang nakakuha ng pinakamalaking atensyon." Isinulat ng columnist, isang proyektong inabandona ng malalaking kumpanya ng konstruksyon mula sa US, France at Germany sa loob ng 6 na taon, ngayon ay tatapusin ng isang mid-sized na kumpanya mula sa Pilipinas. Sa totoo lang, mukhang imposible, mayroon pang mas matitinding pagpuna. Nagulat ang Saudi Gazette sa isang editorial na pinamagatang "Walang kabuluhang pagsisimula." Nagtanong ito kung bakit ibinigay ng gobyerno ang mahigit 12 bilyong Philippine peso sa isang kumpanyang hindi pa napatutunayan. Ito ay pag-aaksaya ng pera ng mga nagbabayad ng buwis. Nagpatuloy ang panunuya sa mga investor sa gitnang silangan at mga eksperto sa kanluran. David, sa karanasan ko, walang pag-asa ang ganito kaliit na team, sabi sa akin ng isang Qatari investor. Baka hindi nila alam kung gaano katindi ang kapaligiran dito. Sa totoo lang, malaki ang pagkakaiba ng unang impresyon ng team ng Pulo Dagat Builders kumpara sa ibang kumpanya. Nagdala ang BEL o Bigas ng 12 ng pinakabagong modelo ng kagamitan at daan-daang eksperto. Ngunit ang team ng Pilipinas ay mayroon lamang ilang pangunahing excavator at crane at mga 30 Filipino engineer. Ganoon din ang tirahan nila. Ang mga naunang kumpanya ay tumira sa mga 5-star hotel o nagtayo ng mararangyang camp, ngunit ang Pulo Dagat Builders ay nagtayo lamang ng simpleng container van na tirahan, nag-install ng kaunting air conditioning at sila mismo ang nagluto ng kanilang pagkain. Nagbulungan ang mga lokal. Paano makakagawa ng ganoon kalaking proyekto ang mga taong kasing kuripot nito? Ang panunuya mula sa media ay patuloy. Itinampok ng Saudi Broadcasting Corporation sa kanilang evening news ang maliliit na kagamitan ng kumpanya ng Pilipinas. Nagtanong pa nga ang ilang mambabatas kung sapat ba talaga ang ganoong kagamitan para makagawa ng 36 kilometrong tulay sa dagat. Isang mambabatas ng oposisyon ang nagtanong sa gobyerno kung masyado bang nagmadali silang pumili ng kumpanyang kulang sa karanasan. Kahit sa loob ng gobyerno, may mga boses na nagsasabing dapat ay mas naging maingat sila. Ngunit ang kakaiba, hindi natinag ang team ng Pulo Dagat Builders. Bagkus, mas lalo silang nagpakita ng dedikasyon sa trabaho. Nasa site sila mula umaga hanggang gabi at hindi nagpapahinga kahit Sabado at Linggo para planuhin ang kanilang trabaho. Lalo na si Enger, De la Cruz, nakakagulat ang kanyang imahe. Sa kabila ng panunuya at pagpuna ng media, maaga siyang gumising para suriin ang site. Kahit sa init na lampas 50 degree, hindi niya tinatanggal ang safety gear niya at nagtatrabaho siya mismo hanggang sa mababad siya sa pawis. Sa gitna ng pagdududa, dumating ako sa kanilang tirahan isang gabi at nakita ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa loob ng container van, nagtatalo ang mga Filipino engineer sa isang mainit na diskusyon. Nang tingnan ko ang orasan, lagpas 11 PM na. Nakita ako ni Enger, De la Cruz at ngumiti ng nahihiya. "Patawad, masyado ng gabi," sabi niya. "Anong ginagawa ninyo ng ganito kagabi?" Tanong ko. Sumagot siya, "Nagpaplano ng trabaho, sir. Hindi kami maaaring mag-aksaya kahit isang araw sa proyektong ito." Doon ko naunawaan. Hindi nila pinapansin ang panunuya. Ang tanging inaalala nila ay ang tagumpay. Kung ang ibang mga kumpanya ay tumitingin sa marangyang presentation at PR, ang team na ito ay nakatuon sa aktwal na trabaho.
Makalipas ang ilang araw, kinausap ko ang isang lokal na subcontractor. Iba talaga ang mga Pilipino. Ang ibang dayuhan ay nagpupunta sa lungsod para mamili at kumain sa mga restaurant tuwing weekend. Pero sila ay laging nasa site, parang mga workaholic. Nagsimulang magbago ang aking pag-iisip. Ang kanilang humility at sincerity ay hindi lang siguro personal na katangian, kundi isang pilosopiya, isang kultura na nagpapahalaga sa substansiya kaysa sa panlabas na anyo, sa gawa kaysa sa salita. Dumating ang mapagpasyang sandali sa pagtatapos ng Mayo. Nang umabot sa tuktok ang panunuya, direkta akong nilapitan ni Enger de la Cruz. Seryoso ang mukha niya. Dr. Hunter, naniniwala ba kayo sa amin? Naguluhan ako. Sandali, ano ang sinasabi mo? Nagpatuloy siya. Nagdududa ang lahat sa amin, pero tiyak na tatapusin namin ito. Kailangan lang namin ng kaunting oras pa. Nakita ko ang isang bagay na kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi iyon kumpiyansa o katigasan ng ulo, kundi isang mas malalim na bagay. Parang isang paniniwala, hindi kaya naming gawin, kundi kailangan naming gawin. Ito ay isang misyon. Bakit ka ganoon ka kumpiyansa? Tanong ko. Nag-isip siya saglit at sumagot. Mayroon kaming karanasan dito. Karanasan sa pagtatagumpay sa mga bagay na sinasabing imposible ng iba. Ang Pilipinas ay tinatawag na Pearl of the Orient. Pero mayroon din kaming matibay na pundasyon ng tiyaga sa likod namin. Dumaan kami sa hindi mabilang na krisis, ekonomiya at politika, pero palagi kaming nakakabangon. Nagtayo kami ng world-class industry gamit ang sarili naming mga kamay. At ang pinakamahalaga, wala kaming dahilan para sumuko. Nag-isip ako ng matagal noong gabing iyon. Kaya ba talaga nilang gawin? Kaya ba nilang pawiin ang pagdududa at lumikha ng isang himala? Bagamat hindi ako sigurado, isang bagay ang malinaw, iba sila sa ibang kumpanya. Sa gitna ng panunuya at pagdududa, hindi sila natumba. Ang tahimik na team na iyon ay maaaring gawing posible ang imposible. Nagsimula na akong mag-isip ng ganito. Noong Mayo 2018, nagsimula ang tunay na impyerno. Ang pagtawa sa groundbreaking ceremony ay simula pa lang. Ang tunay na mukha ng Gulf of 34 ay nagsimulang ipakita sa team ng Pilipinas. Ang unang hamon ay ang matinding init, mabilis na tumaas ang temperatura. Pagdating ng 10 AM, umabot na ito sa 45 degrees at sa tanghali, lumampas na ito sa 50 degrees. Ang mga metal na kagamitan ay sobrang init para hawakan. Ang bagong concrete na inihahanda ay kayang tunawin ang talampakan ng sapatos. Ang mga lokal na manggagawa ang unang umalis, na nagsasabing hindi nila kayang magtrabaho sa ganitong panahon. Halos araw-araw, may umalis. Kung mismong ang mga taga-Saudi ay umiiwas sa labas sa matinding init na ito, paano makakatiis ang mga dayuhan? Ngunit iba ang reaksyon ng team ng Pilipinas. Nagpasya si Enger de la Cruz na baguhin ang working hours. Nagtrabaho sila mula 4 AM hanggang 10 AM at muling nagtrabaho mula 6 PM hanggang 10 PM. Kung hindi natin maiiwasan ang init, kailangan nating makisama rito, sabi niya. Pagpasok ng Abril, dumating ang mas malaking hamon, ang sandstorm. Ang unang malaking sandstorm ay nangyari bandang 2 PM noong Abril 15. Bigla na lang, nagdilim ang langit. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ang buong mundo ay nabalutan ng buhangin. Lahat ng kagamitan sa site ay natabunan ng buhangin. Ang problema ay, sa loob ng isang linggo, sumalakay ang malalaki at maliliit na sandstorm ng 2 o 3 beses. Sa bawat insidente, inabot ng 1 o 2 araw para linisin ang site at ayusin ang kagamitan na nagpapabagal sa nakatakdang progreso. Ang mas masahol pa, ang epekto ng kalawang na dulot ng pinaghalong tubig alat at buhangin ay mas matindi kaysa sa inaasahan. Ang simpleng steel ay nagsimulang kalawangin sa loob lang ng 1 linggo. Ang iba't ibang kagamitan ay kailangang kalasin, linisin, at muling buuin linggo-linggo. Hindi pinalampas ng lokal na media ang pagkakataon. Sunod-sunod na inilabas ng Riyadh Times ang mga headline, Kumpanya ng Konstruksyon ng Pilipinas. Nahihirapan sa unang buwan. Nanunuya naman ang Saudi Gazette. Hindi pa nga opisyal na tag-araw. Ano pa kaya ang mangyayari sa Hunyo? Pagpasok ng Mayo, lalong lumala ang sitwasyon. Ang temperatura ay nanatiling lampas 50 degrees sa loob ng sunod-sunod na araw. Sa 100 lokal na manggagawa, 50 na lang ang natira. At karamihan sa kanila ay umuwi na pagkatapos lang ng kalahating araw na trabaho. Kung magpapatuloy ito,
Ang mga Pilipino na lang ang matitira, sabi ng isang lokal na foreman. Ganyan din ang nangyari sa ibang dayuhang kumpanya. Sa huli, ang mga dayuhang inhinyero na lang ang natira, nag-aaway-away, at pagkatapos ay umalis. Lalong tumindi ang atake ng media. Ang Saudi Gazette ang nag-headline sa harap na pahina, Pulodagat Builders, handa na sa krisis. Maaaring huminto ang proyekto. May mga boses na lumabas sa loob ng gobyerno na nagpapahayag ng pag-aalala. May mga chismis na nagsabing sinabi ng Deputy Minister of Construction na kailangan nilang pag-isipang muli ang proyekto. Ngunit ang kakaiba, hindi natinag ang team ng Pilipinas. Bagkus, mas lalo silang tumibay. Sa tuwing umaalis ang isang lokal na manggagawa, pumalit ang isang Pilipino. Ang mga engineer ay bumaba at naghukay gamit ang shovel. Ang mga manager ay nagpatakbo ng makinarya. Lalo na nakakagulat ang imahe ni Enger de la Cruz. Kahit sa temperatura na 55 degrees, hindi siya umalis sa site. Uminom siya ng higit sa 20 basong tubig araw-araw para pangasiwaan ang trabaho. Kung susuko tayo, matatapos ang lahat. Pero kung magpapatuloy tayo, makikita natin ang daan palabas, sabi niya. Pagpasok ng Hunyo, nagsimula ang tunay na tag-araw. Ang temperatura ay umabot sa halos 60 degrees sa loob ng sunod-sunod na araw. Karaniwan, lahat ng proyekto ng konstruksyon ay kailangang huminto sa oras na ito, ngunit nagpatuloy pa rin ang Pulodagat Builders. Kakaiba ang kanilang paraan. Nagpahinga sila ng buo sa araw at nagtrabaho mula 10 p.m. hanggang 4 a.m., nag-install ng lighting system at nagtatrabaho sa gabi. Hindi ito pakikipaglaban sa kapaligiran, kundi pakikipagtulungan dito, paliwanag ni Enger de la Cruz. Ngunit pinuna pa rin ito ng media. Nag-ulat ang mga ulat na nagpapataas ng panganib ng aksidente ang pagtatrabaho sa gabi. Nagsimulang pag-isipan ng matataas na opisyal ng gobyerno ang paghinto ng proyekto. Sa pagtatapos ng Hulyo, umabot sa sukdulan ang sitwasyon. Ang 60-degree na init sa loob ng sunod-sunod na araw ang nagpauwi sa huling grupo ng mga lokal na manggagawa. Ngayon, Pilipino na lang talaga ang natira. Ang mga Pilipino ay kailangang magtayo ng 35 kilometrong tulay sa dagat. Tinawag sila ng media na ang nag-iisang team ng Pilipinas at nagulat sila ng sunod-sunod na araw. Nagbabala pa nga ang gobyerno na maaaring mag-utos sila ng paghinto sa trabaho dahil sa mga issue sa kaligtasan. Noong gabing iyon, pumunta ako sa tirahan ng team ng Pilipinas sa loob ng container van. Napakainit sa loob, parang hurno, ngunit nakayuko pa rin sila. Nagtitinginan sa mga plano at nagtatalo. Lahat ay mukhang pagod, ngunit walang pagsuko sa kanilang mga mata. Itutuloy pa ba talaga ninyo? Tanong ko. Tumango si Enger de la Cruz. Kailangang gawin, walang ibang pagpipilian. Bakit ninyo ginagawa ito ng ganito katindi? Nag-isip siya sandali at sumagot. Sir, kung susuko kami dito, may iba pa bang kumpanya ng Pilipinas na mangangahas na hamunin ito sa hinaharap? Kung mabigo kami ngayon, ang huling pagkakataon para makilala ang industriya ng konstruksiyon ng Pilipinas sa gitnang silangan ay mawawala. Idinagdag ng isang engineer ng may puso. Hindi lang ito tungkol sa pera para sa amin. Ito ang dangal ng Pilipinas. Ang aming bansa ay may mahabang kasaysayan, hindi kailanman nasakop. Nabuhay kami sa sarili naming kakayahan at pagkakaisa. Tulad ng aming industriya na nakikipagkompetensya sa pandaigdigang pamilihan, kailangan naming patunayan ang aming sarili sa mundo gamit ang aming teknolohiya. Kung susuko kami dito, maaalala lang ang Pilipinas bilang isang maliit na bansa. Nang marinig ko ang kanilang sinabi, naunawaan ko. Para sa kanila, ang proyektong ito ay isang isyu ng buhay o kamatayan. Ang hindi pagtatagumpay ay nangangahulugang tuluyang isuko ang pangarap. Dalawa lang ang pagpipilian. Nang lumabas ako ng container van, tinanong ko ang sarili ko, kaya ba talaga nilang malampasan ang kawalan ng pag-asang ito? Kakayanin ba ng 30 tao na talunin ang 36 na kilometro ng dagat ng mag-isa nang walang tulong? Mukhang nawala na ang lahat ng pag-asa. Ngunit doon, ang team ng Pilipinas ay naghahanap ng tanging daan palabas para malampasan ang lahat. Noong Agosto 2018, nang mukhang wala ng pag-asa ang lahat, nagsimulang magbago ang team ng Pilipinas sa isang nakakagulat na paraan. Sa gitna ng pagiging isolated at walang support, nagsimula silang sumubok ng isang ganap na bagong pamamaraan. Dr. Hunter, may susubukan kaming kakaiba. Gusto naming marinig ang inyong opinyon, sabi ni Enger de la Cruz.
Puno ng passion at pag-asa ang kanyang boses. Nang dumating ako sa site, hindi ka pani-paniwala ang tanawin. Ang mga file na ginamit ng ibang kumpanya ay binabaklas. Binabaklas nila ang estrukturang na-install na sa loob ng ilang buwan. Bakit ninyo binabaklas ang na-install na? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Engar. De la Cruz, hindi maaaring gamitin ang lumang paraan. Hindi maayos na maikabit ang mga file sa ilalim ng dagat at nagsimula na silang kalawangin sa loob ng wala pang 6 na buwan dahil sa mataas na alat. Nang suriin ko ang mga file na ininstall ng BEL, nakita kong talagang grabe ang kalawang. Ang konsentrasyon ng alat sa tubig dagat at ang pagtama ng buhangin ay nagdulot ng matinding pinsala sa ibabaw ng pile. Kaya, ano ang plano ninyo? Tanong ko. Binuksan ni Engar. De la Cruz ang mga plano. Nagdesisyon kaming tuluyang itigil ang paraan ng pagbabarena. Sa halip, direkta kaming mag-install ng espesyal na ginawang precast concrete foundation sa ilalim ng dagat. Nang una kong marinig ang paliwanag, nalito ako. Ang paggamit ng precast concrete foundation ay itinuturing na outdated technology sa industriya ng konstruksyon sa kanluran. Ang malalaking kumpanya ng US at Europe ay umabandona na sa paraang ito dahil hindi ito efficient at matagal. Hindi nirekomenda ng ibang kumpanya ang paraang ito, sabi ng isang Filipino engineer. Pero ayon sa aming kalkulasyon, ito ang maaaring pinakaangkop na paraan sa kapaligiran na ito. Ito ang kanilang lohika. Ang tradisyonal na peeling method ay nangangailangan ng pagtulak ng pile ng malalim sa ilalim ng dagat. Sa prosesong iyon, matagal na nakalantad ang pile sa alat at buhangin. Ngunit ang paraan ng pag-install ng block ay ang paglalagay ng malalaking concrete block sa ibabaw ng dagat at ginagamit ang sarili nitong bigat para magbigay ng katatagan. Ang problema ay ang concrete, matapat na inamin ni Engar. De la Cruz, hindi kayang tiisin ng ordinaryong concrete ang ganitong antas ng konsentrasyon ng alat. Kailangan naming bumuo ng isang espesyal na concrete. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na Filipino ingenuity. Nagdaos sila ng 24,007 remote meeting sa Research Institute ng kanilang mother company sa Pilipinas para bumuo ng isang espesyal na anti-salt concrete. Kahit hindi ang pinakamalaking bansa ang Pilipinas, mayroon kaming high-tech zone at research institute na umaabot sa world-class standard. Ang aming industriya ng sasakyan at elektronika ay kayang gumawa ng complex components at i-export sa buong mundo dahil mayroon kaming matibay na R&D foundation, paliwanag nila. Nag-aral sila sa pamamagitan ng pagdaragdag ng espesyal na additive sa orihinal na concrete para pigilan ang pagpasok ng alat habang pinapalakas ang tibay. Sa pagtatapos ng buwan, gumawa sila ng unang test concrete block. Isang malaking bloke na may sukat na 2 metro ang lapad, isinubsob ito sa tubig dagat. Sinimulan ng pang-araw-araw na monitoring ng estado nito. Muling nanuya ang lokal na media. Ang Riyadh Times ang nag-headline, Team ng Pilipinas, nagsasagawa ng kakaibang eksperimento. Nag-ulat ito na habang gumagamit ang ibang kumpanya ng pinakabago at napatunayang teknolohiya, ang Pilipinas ay gumagamit ng outdated method at patuloy na nag-eeksperimento. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo, nang lumabas ang unang resulta, nagulat ang lahat. Ang ordinaryong concrete ay nagsimula ng magpakita ng mga crack sa ibabaw, ngunit ang espesyal na concrete na binuo ng team ng Pilipinas ay walang anumang pagbabago. Paano ito nangyari? Hindi ko maiwasang tanungin. Ipinaliwanag ni Engar. De la Cruz, inayos namin ang proporsyon ng espesyal na additive para pigilan ang alat na makapasok sa loob ng concrete habang tinaasan namin ang tibay ng ibabaw ng 30%. Pagkatapos ng 1 buwan, mas nakakagulat ang resulta. Ang espesyal na high-grade steel na ginamit ng ibang kumpanya ay nagsimula ng kalawangin ng grabe, ngunit ang concrete ng team ng Pilipinas ay mukha pa ring bago at mas tumigas pa kaysa noong nagsimula. Ayon sa kanilang paliwanag, ang espesyal na additive ay nagreaksyon sa alat na nagpatigas at nagpatibay pa sa concrete. Ito ay isang ganap na bagong pagtuklas. Pagpasok ng Setyembre, formal na sinimulan ng team ng Pilipinas ang pag-install ng precast concrete foundation. Ang unang pundasyon ay isang malaking bloke ng concrete, 20 metro ang diametro at 3 metro ang kapal, ang precision ang susi. Kung magkaroon ng kahit 1 milimetrong pagkakamali, hindi magiging matatag ang buong tulay sa hinaharap. Ginamit nila ang GPS at underwater sonar equipment
para tumpak na sukatin ang posisyon at inilagay ang unang pundasyon sa lugar. Ang tolerance ay 3 mm, 5 beses na mas mataas kaysa sa international standard sa presisyon. Pagkatapos ng matagumpay na pag-install ng unang pundasyon, nagsimulang magbago ang local sentiment. Nagpadala ang Saudi Construction Association ng isang team ng mga engineer sa site para suriin. Talaga bang bago itong teknolohiya? Hindi ka panipaniwala ang kalidad ng concrete. Ang presisyon ng installation ay perpekto, sabi ng isang engineer. Noong Oktubre, sunod-sunod na matagumpay na na-install ang pangalawa at pangatlong pundasyon. Ganap nang nagbago ang atmosfera. Bumababa ang oras para install ang bawat pundasyon at tumataas ang presisyon. Kung noon ay mahirap na makagawa ng isa sa isang araw, ngayon ay kaya na nilang gumawa ng 2 sa isang araw. Ang mas nakakagulat ay ang resulta ng cost savings. Kumpara sa tradisyonal na peeling method, nag-save sila ng 30% sa material cost. Mas maikli rin ang oras ng konstruksyon. Ang pinakamahalaga, halos wala ng maintenance na kailangan. Talagang ito ay isang imbensyon. Nagulat ako. Ngumiti ang engineer. Hindi ito imbensyon, sir, kundi paghahanap ng teknolohiyang angkop sa kapaligiran. Ang pinakabagong teknolohiya ay hindi laging ang pinakamahusay. Doon ko naunawaan. Ang team ng Pilipinas ay hindi nakipaglaban sa kapaligiran. Bagkus, nagtatayo sila ng teknolohiyang nakikisama rito. Kung sinubukan ng mga kumpanya sa kanluran na gamitin ang kanilang mga kasalukuyang teknolohiya, ang team ng Pilipinas ay lumikha ng isang bagong solusyon na partikular na inangkop para sa natatanging kapaligiran na ito. Noong Nobyembre, nagsimulang magbago ng pananaw ang lokal na media. Nag-headline ang Riyadh Times tungkol sa teknolohikal na inobasyon ng team ng Pilipinas at naglabas ng positibong artikulo na nagsasabing, ang unang mukhang outdated technology ay sa katunayan ang pinakaangkop na inobasyon para sa kapaligiran na ito. Sa pagtatapos ng Disyembre, personal kong binisita ang nakumpletong unang bahagi. Ang mga concrete block na lumulutang sa tubig ay ganap na nakahanay at ang estruktura ng tulay ay matatag na nakalagay sa ibabaw. Talagang hindi ka pani-paniwala. Hindi ko maiwasang batiin si Enger de la Cruz ng buong puso. Ngumiti siya ng may galak. Simula pa lang ito, sir. Mahaba pa ang daan sa harap namin, pero naniniwala akong magtatagumpay kami. Hindi lang ito ordinaryong konstruksyon. Ito ay isang pilosopiya ng disenyo na nagtatagumpay sa kapaligiran. Noong Mayo 2019, sa wakas ay dumating ang sandaling iyon, ang araw ng ganap na pagkukumpleto ng unang artificial island. Dumating ako sa site ng 5 AM para hindi makaligtaan ang makasaysayang sandaling ito. Sa gitna ng Gulf of 34, 15 kilometro mula sa mainland, isang malaking bagay ang matatag na nakatayo. 5 taon na ang nakalipas, wala rito. Halos hindi ako makapaniwala noong una. Isang tunay na isla ang naitayo. Magandang umaga, sir, bati ni Enger. De la Cruz, may pagmamalaki sa kanyang ekspresyon. Tahimik ako sandali. Isang malaking artificial island, 100 metro ang haba at 200 metro ang lapad, ang lumulutang sa gitna ng dagat. Ito ay isang perpektong rektangulo. Posible ba talaga ito? Tanong ko sa sarili ko. Mula sa malayo, mukha itong natural na isla. Ngunit nang lumapit ako, nakita kong itong meticulously created na artificial structure. Ang ibabaw ay nasemento na at ang mga gilid ay perpektong tuwid. Nang umakyat ako sa isla, mas nakakagulat ang tanawin. Hindi lang ito putik na itinapon sa dagat. Ito ay isang operating base na may kumpletong pasilidad. Isang malaking crane ang naka-install sa gitna. Sa isang gilid, mayroong tirahan para sa mga manggagawa. Hindi lang ito ordinaryong isla, sir, paliwanag ng isang Filipino engineer. Idinisenyo ito bilang control center para sa buong proyekto. Mula rito, kokontrolin namin ang lahat ng trabaho para sa susunod na bahagi. Sa katunayan, ang buong isla ay nilagyan ng CCTV at communication equipment. Ang mga automatikong kagamitan sa konstruksiyon ay maayos na nakahanay. Mayroon pa ngang maliit na helipad na itinayo. Hindi ito isang isla. Ito ay isang maliit na syudad sa gitna ng dagat. Ang pinakanakakagulat ay ang presisyon. Ang deviation mula sa planadong posisyon na sinukat gamit ang GPS ay wala pang 1 sentimetro. Ang ganitong presisyon ay mahalaga para sa 36 kilometrong tulay. Kung may kahit maliit na pagkakamali,
magkakaroon ng problema ang koneksiyon sa hinaharap. Paano ninyo nakamit ang ganitong presisyon? Tanong ko. Detalyadong ipinaliwanag ni Engar de la Cruz. Nang buhusan namin ng concrete, gumamit kami ng isang espesyal na mold at bumuo ng isang auto-adjusting system na konektado sa GPS coordinates para ayusin ang posisyon ng real-time. Habang naglalakad ako sa isla, hindi ko maiwasang hangaan ang meticulousness ng team ng Pilipinas. Mayroong mga awning para mapahinga ang mga manggagawa, sistema ng tubig inumin at emergency clinic. Lahat ay naroon na nagpapakita ng pag-aalala para sa mga taong kailangang magtrabaho sa init na lampas 50 degrees. Bandang 10 a.m., nagsimulang dumating ang mga lokal na manggagawa. Ang mga umalis ilang buwan na ang nakalipas ay unti-unting bumabalik. Nang makita nila na isang tunay na isla ang naitayo sa gitna ng dagat, nagulat ang lahat. Napakahusay, sigaw ng isang lokal na foreman. Ito ang unang beses na nakita ko ang ganito. Ang mga Pilipino, gumawa talaga ng lupa sa dagat. Ang pinakanakakagulat na sandali ay bandang 2 p.m. Lahat ng manggagawa ay nagtipon sa gitna ng isla para ipagdiwang ang tagumpay. 30 Pilipino at 80 bumalik na lokal na manggagawa ang nagpalakpakan ng magkasama. Umalingaw-ngaw ang tunog sa ibabaw ng dagat. Nagkaroon ako ng goosebumps. Nagbigay ng maikling talumpati si Engr de la Cruz. Mga kasama, nagawa natin ito. At simula pa lang ito. Ngayon, kailangan nating gumawa pa ng maraming isla para ikonekta ang buong 36 kilometro. Pagkatapos ng pagsasalin, naghiyawan ang mga lokal na manggagawa. Noong hapong iyon, nagsimulang dumagsa ang lokal na media. Ang mga reporter na nanuya sa team ng Pilipinas ay napipi nang makita ang nakumpletong artificial island. Nagulat ang isang reporter ng Riyadh Times na ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Nagbago ang tono ng evening news. Nag-headline ang KTV. Ang himala ng isla sa dagat, nagsimula na. Sinabi ng news anchor, ang imposibleng bagay ay naging katotohanan. Ang mga ulat na nanunuya isang taon na, ang nakalipas ay nagbago ng 180 degrees. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng publiko ng Riyadh. Posible ba talaga ito? Ang parirala ay naging sikat na kasabihan. Sa mga coffee shop at restaurant, ang artificial island ang pinag-uusapan. Nagsimulang umupa ang mga tao ng bangka para makita ito ng personal. Ang chairman ng Saudi Construction Association, pagkatapos bumisita sa site, ay nagsabing, nagsisimula na akong maniwala. Sa totoo lang, nagduda ako noong una, pero nang makita ko ang resultang ito, kailangan kong aminin na iba ang team ng Pilipinas. Nagbago rin ang pananaw ng mga opisyal ng gobyerno. Personal na bumisita ang Minister of Construction sa site at formal na nagpahayag. Kung ito ang standard, mataas ang success rate ng proyekto. Malaki ang kaibahan nito sa kung paano sila nag-iisip na itigil ang proyekto ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa team ng Pilipinas mismo. Ang mga taong patuloy na ninuya at pinagdudahan ay nagsimulang magpakita ng kumpiyansa sa unang pagkakataon. Ngayon, kumpiyansa kami na kaya naming gawin ito, sabi ng Chief Engineer. Nagbago rin si Engra de la Cruz. Sir, ito ang tunay na simula. Kung nagtagumpay ang unang isla, mas mabilis naming itatayo ang mga susunod. Sa kanyang boses, lumabas ang puso sa unang pagkakataon. Sa katunayan, may malaking pag-unlad sa teknolohiya. Ang karanasan na nakuha mula sa pagtatayo ng unang isla ay lubos na nagpataas ng work efficiency. Ang mixing ratio ng concrete ay na-fine-tune na sa pinakamahusay. Ang kagamitan sa installation ay na-upgrade. Ang dating tumatagal ng isang buwan, ngayon ay 2 linggo na lang, paliwanag ng isang engineer. Sa karanasan, lahat ng proseso ay naging sistematiko. Ilang araw pagkatapos, nagpalipas ako ng gabi sa isla. Mas maganda ang artificial island sa gabi. Ang maliwanag na isla na lumulutang sa gitna ng dagat ay parang tanawin sa pelikula. Nakakagulat, hindi ba? Sabi ng isang Filipino engineer na nagtatrabaho sa night shift. Isang taon na ang nakakaraan, dagat lang ang narito. Doon ko naunawaan. Hindi lang ito isang issue ng teknolohiya sa konstruksyon. Ginagawa ng team ng Pilipinas na posible ang imposible. Nagtatayo sila ng isang lungsod sa dagat. Kinabukasan ng umaga, pinanood ko ang pagsikat ng araw sa isla. Sumikat ang araw sa horizon, na ginintuan ang buong lugar ng dagat. Ang matatag na artificial island sa gitna ay mukhang isang himala.
Magandang umaga, sir. Bati ni Enger de la Cruz. Direkta akong sumagot. Mula ngayon, nagsimula na ang posibilidad. Kaya na talaga ninyong kumpletuhin ang buong 36 kilometro. Ngumiti siya ng maliwanag. Salamat, sir. Iyan ang pinakamalaking pampatibay loob para sa amin. Ang pagkukumpleto ng unang artificial island ay hindi lang isang pag-unlad sa proyekto. Ito ay patunay na ang mga pangarap na mukhang imposible ay maaaring maging totoo. Ito rin ang sandali na nagbigay ng paniniwala sa team ng Pilipinas na kaya talaga nilang lumikha ng isang himala. Ang maliit na isla na lumulutang sa dagat ay ang unang hakbang para sa 36 kilometrong malaking pangarap. Bagamat hindi nila alam noon, ang sandaling iyon ay ang tunay na turning point. Bandang 3 p.m. noong Abril 15, 2020, natanggap ko ang pinakanakakagulat na tawag sa aking buhay. Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses ni Enger de la Cruz. Dr. Hunter, may malaking problema. Lumubog ang barge. Agad akong nagmadali sa site. Nakakalungkot ang tanawin nang dumating ako. Isang malaking barge ang nakabaliktad sa gitna ng dagat. Ang mga kagamitan at materyales ay nagkalat sa paligid. Ang importanteng kagamitan na pinaghandaan ng matagal ay lumubog sa ilalim ng dagat. Ano ang nangyari? Nag-aalala akong tanong. Nanginginig na ipinaliwanag ng foreman sa site. Ngayong hapon, habang inililipat ang isang malaking crane at concrete mixer truck, biglang lumakas ang hangin na nagpaalis sa balanse ng barge. Masyadong grabe ang sitwasyon. Sa lumubog na barge, may dalawang tower crane na nagkakahalaga ng 30 milyong Philippine peso bawat isa at isang concrete mixer truck na nagkakahalaga ng 50 milyong Philippine peso. Hindi lang iyon. Ang mga pangunahing materyales na gagamitin sa susunod na 3 buwan ay total loss din. Ang halaga ng pinsala ay umabot sa mahigit 100 milyong Philippine peso. Ang mas malala pa, ang mga kagamitan na ito ay custom-made at hindi madaling palitan. Ang mga crane na may espesyal na anti-salt coating at ang mga truck na inangkop para sa lokal na kapaligiran ay mangangailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan para muling i-order. Tapos na ba talaga? Tanong ng isang engineer ng walang pag-asa. Agad na bumigat ang atmosfera sa site. Ang lahat ng tagumpay na naipon sa loob ng 2 taon ay humarap sa krisis ng pagbagsak ng isang iglap. Namumutla si Enger de la Cruz. Ang progress schedule para sa 3 buwan ay tuluyang nasira. Ayon sa plano, kailangan naming kumpletuhin ang 2 bahagi ngayong taon. Ngayon, imposible na iyon. Mabilis na kumalat ang balita. Noong gabing iyon, nag-ulat ang lokal na balita sa Saudi tungkol sa malaking aksidente. Malubhang aksidente sa kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas, hindi maiiwasan ang pagkaantala ng proyekto ang naging headline. Paulit-ulit na ipinalabas ng istasyon ng radyo ang footage ng lumulubog na barge. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang atake ng media. Ang Saudi Gazette ang nag-headline sa harap na pahina. Ang Pilipinas, sa wakas, ay nabigo. Ang nilalaman ng artikulo ay mas matindi. Ang pagganap na ipinakita sa loob ng 2 taon ay bumagsak sa isang iglap. Sa huli, haharapin din nila ang kapalaran ng ibang dayuhang kumpanya. Naglabas ng editorial ang Saudi Daily na nagsasabing, ang resulta ay inaasahan na mula sa simula. Sinasabi nito na kahit gaano kaganda ang teknolohiya, sa ganitong matinding kapaligiran, ang mga ganitong aksidente ay maaaring mangyari anumang oras at ang team ng Pilipinas ay hindi exempted. Nagpalabas din ng negatibong balita ang mga lokal na istasyon ng radyo sa loob ng sunod-sunod na araw. Gumawa ang KTV ng isang espesyal na programa na nag-examine ng mga senyales ng pagkabigo, na muling nag-analisa ng panunuya. 2 taon na ang nakakaraan at nagsasabing, sa huli, nangyari ang kinakatakutan. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyong politikal. Nanawagan ang mga mambabatas ng oposisyon para sa agarang investigasyon na nagsasabing ito ay isang imposibleng proyekto mula sa simula. Dapat na itong kansilahin ngayon para mabawasan ang pinsala. Kahit sa loob ng gobyerno, lumabas ang mga boses ng pagpuna. Masyadong mabilis ang desisyon ng gobyerno, kailangang muling suriin ang proyekto para maiwasan ang pag-aaksaya ng pera ng nagbabayad ng buwis, sabi ng isang mambabatas. Kahit ang mga mambabatas na sumuporta sa proyekto ay nagsimulang magbago ng pananaw.
Naglabas ng opisyal na pahayag ang Construction Association na nagsasabing ang aksidenteng ito ay resulta ng mahinang safety management. Kailangan ng agarang muling pagtatasa sa buong proyekto. Mukhang mahirap nang kumpletuhin ang proyekto, matatag na idineklara ng chairman sa isang press conference. Nagsimulang magbigay pansin ang international media. Naglabas ang isang construction magazine sa gitnang silangan ng isang espesyal na feature na pinamagatang ang pagbagsak ng proyekto ng Saudi pagtatasa sa hamon ng Pilipinas. Sinasabi nito na mukhang nagtapos sa pagkabigo ang hamon ng Pilipinas na muling nagpapakita ng kalupitan ng kapaligiran ng rehiyong ito. Ang reaksyon ng Dubai construction industry ay inaasahan. Kahit gaano kaganda ang teknolohiya, kung hindi kakampi ang kapalaran, wala itong silbi, sabi ng isang eksperto. Ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon ng mother company sa Pilipinas. May mga tsismis na nagsabing nagdaos ng emergency remote meeting ang mga matataas na opisyal ng Pulo Dagat Builders. Kumalat ang internal news na sineseryoso nilang pinag-iisipan kung dapat pa bang ituloy ang proyekto. Ang balita na maaaring mag-utos ang mother company ng pag-alis ay kumalat sa buong site. Kumalat ang pagkabalisa sa mga Filipino engineer. Matatapos na ba ang lahat ng ganito? Puno sila ng pag-aalala. Nagsimula ring magduda ang mga lokal na manggagawa. Ang mga bumalik na ay sunod-sunod na umalis dahil sa takot na iwanan ng kumpanya ang trabaho tulad ng ginawa ng ibang kumpanya. Ang bilang ng mga lokal na manggagawa na umabot sa 200 ay bumaba na lang sa 100 sa loob ng isang linggo. Sa pagtatapos ng Abril, nakita ko si Enger De La Cruz. Nakakaawa ang kalagayan niya. Ang stress sa loob ng 2 taon at ang epekto ng aksidenteng ito ay tuluyang nagpahina sa kanya. Pumayat siya ng higit sa 10 kilo. Maaring mahirap talaga, sabi ko. Tumango siya. Sa totoo lang, pakiramdam ko, tapos na talaga ang lahat ngayon. Pinipilit din ako ng mother company na sumuko. Aalis na ba talaga kayo? Tahimik siya ng matagal at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Sir, nakasulat na ako ng resignation letter. Naisip kong akuin ang lahat ng responsibilidad at mag-resign. Pero pagkatapos kong isulat iyon, naisip ko, hindi lang ito problema ko. Kung susuko kami dito, tuluyan nang matatapos ang tulay na ito. Hinding-hindi na ito makukumpleto. May puso sa kanyang boses. Walang ibang kumpanya ang mangangahas na hamunin ito. Kung mabigo kami, walang sinuman ang kukuha sa proyektong ito. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi lang ito pagkabigo ng proyekto ng isang kumpanya. Ito ang sandali na mawawala ang pangarap ng pagkonekta sa 36 kilometrong dagat. Kaya, ano ang gagawin mo? Tanong ko. Matatag ang ekspresyon ni Enger De La Cruz. Lalaban ako hanggang sa huli. Kahit wala akong kagamitan, hanggat nandito ang mga tao, gagawin ko ito kahit kamay lang ang gamit ko. Doon, muli kong naramdaman ang katangian ng mga Pilipino. Ang determinasyon na hindi sumuko kahit gumuho na ang lahat. Iyan ang kanilang tunay na sandata. Ngunit, ang katotohanan ay nanatiling walang pag-asa, walang kagamitan, walang materyales, nabawasan ang human resources. Tumitindi ang presyon mula sa media at politika. Hindi rin sigurado ang support mula sa mother company. Noong gabing iyon, isinulat ko sa aking journal. Kaya ba talaga nilang malampasan ang kawalan ng pag-asang ito? Nawala na ang lahat. Kaya pa ba nilang lumaban? Ang tanging natira sa site ngayon ay ang mga tao. Ngunit ang kalooban ng mga taong iyon ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang bagyo. Sa unang linggo ng Mayo 2020, nang mukhang wala ng pag-asa ang lahat, nagsimulang mangyari ang isang kuwentong parang himala. Ang sincerity ni Enger De La Cruz ay nagsimulang makahawa sa lahat. Ang simula ng mga pangyayari ay isang araw noong Mayo, tinawag ni Enger De La Cruz ang lahat ng lokal na manggagawa. Kasama na ang mga umalis, dumalo rin ako sa kanyang talumpati noong araw na iyon. Iba ito kaysa sa dati. Kailangan kong sabihin ang totoo sa inyong lahat, sabi ni Enger De La Cruz sa pamamagitan ng interpreter. Talagang nasa isang napakahirap na sitwasyon kami ngayon. Nawala ang aming kagamitan, wala kaming sapat na pera. Sinabihan din kami ng mother company na sumuko. Nalungkot ang ekspresyon ng mga lokal na manggagawa. Sa huli, tulad ng ibang dayuhang kumpanya, tatakas din sila. Mukhang nagkatotoo ang propesiya, ngunit ang sumunod na sinabi ni Enger De La Cruz ang nagpagulat sa lahat, pero hindi kami susuko. Kahit hindi kayo tumulong,
Kahit kaming mga Pilipino na lang ang natitira, lalaban kami hanggang sa huli. May puso at matatag na determinasyon sa kanyang boses. Nagtaas ng kamay ang isang lokal na foreman na si Khalid, ang unang umalis. Itutuloy pa ba talaga ninyo? Wala na kayong kagamitan. Tumango si Engar. De la Cruz. Oo, kahit kamay lang ang gamit namin gagawin namin. Ang tulay na ito ay hindi lang proyekto ng aming kumpanya. Ito ang hinaharap ng Saudi Arabia. Doon, nangyari ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Tumayo si Khalid, ang unang lokal na foreman na umalis, at nagsalita, "Sasama rin ako." Sa nakalipas na 2 taon, nakita ko kung gaano kayo kasipag na magtrabaho, mga Pilipino. Hindi ko kayo kayang iwanang mag-isa. Ang kanyang mga salita ay nag-udyok ng support mula sa ibang mga manggagawa. Sunod-sunod, babalik din ako. Tapusin natin ito. Ganap na nagbago ang atmosfera. Ang mas nakakagulat, sinabi ng isang matandang lokal na engineer. Sa simula, hindi ako nagtiwala sa mga Pilipino. Pero ngayon iba na. Hindi kayo tulad ng ibang dayuhan. Makikipaglaban kayo sa amin hanggang sa huli. Noong araw na iyon, 120 sa 150 umalis na manggagawa ang nagpahayag na babalik sila sa trabaho. May ilan pa ngang nagsabing hindi na nila kailangan ng sahod. Hindi ako nagtatrabaho para sa pera. Gusto kong matapos ang tulay na ito. Ang mas nakakagulat ay ang nangyari ilang araw pagkatapos. Ang Saudi National Guard ay nakipag-ugnayan sa kanila at nag-alok ng tulong sa transportasyon ng kagamitan. Kung kailangan ninyo ng tulong, handa kaming gamitin ang mga barge ng National Guard para tulungan kayo. Hindi makapaniwala si Engar de la Cruz sa kanyang ekspresyon. Bakit? Bakit kayo tutulong sa amin? Sumagot ang opisyal ng National Guard. Sa totoo lang, nagduda rin kami noong una. Pero nang makita namin ang inyong pagsisikap, naramdaman namin ang sincerity ninyo. Proyekto ito ng aming bansa. Hindi namin hahayaang pasanin ito ng mag-isa ng mga dayuhan. Mabilis na nagbago ang sitwasyon pagkatapos magdesisyon ang National Guard na magbigay ng support. Ang mga barge ng National Guard ay mas ligtas kaysa sa mga civilian barge at kontrolado ng mga bihasang Navy crew. Ngayon, malaki ang nabawasan sa panganib ng aksidente sa transportasyon ng kagamitan. Nagsimulang magbago rin ang paninindigan ng gobyerno. Personal na bumisita ang Minister of Construction sa site at nagsabing, ang isang proyektong sinusuportahan ng mga tao at lokal na manggagawa ay hindi maaaring iwanan ng gobyerno. Nangako siyang magbibigay ng buong support. Nagbago rin ang ihip ng hangin sa media. Nagulat ang Riyadh Times tungkol sa nakakagulat na kooperasyon sa pagitan ng team ng Pilipinas at mga lokal na manggagawa. Kahit na ilang araw pa lang ang nakalipas ay nagdeklara na sila ng pagkabigo. Nagsimulang gumawa ang lokal na istasyon ng radyo ng isang espesyal na documentary tungkol sa mga taong hindi sumusuko na nagtatampok sa proseso ng pagtatrabaho ng team ng Pilipinas at lokal na manggagawa. Ang ratings ay lumampas sa 30% at naging napaka-popular nito. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang atmosfera sa site. Noon, ang mga Pilipino at lokal ay tila nagtatrabaho ng hiwalay. Ngunit ngayon, naging isang team na sila. Kahit magkaiba ang wika, parang magkakaugnay ang kanilang mga puso. Hindi na ito proyekto ng Pilipinas, sir, sabi ng isang foreman. Ito ay proyekto naming lahat. Sa katunayan, nagsimula ang tunay na internasyonal na kooperasyon. Nagbago rin ang team ng Pilipinas. Noon, sinubukan nilang solusyonan ang lahat ng problema ng mag-isa, ngunit ngayon, nagsimula silang magtrabaho kasama ang mga lokal. Si Engar de la Cruz ay nagdaraos ng pagpupulong kasama ang mga lokal na engineer tuwing umaga at seryosong nakikinig sa kanilang mga opinyon. Nang magsama ang teknolohiya ng Pilipinas at karanasan ng lokal, talagang nangyari ang mas magandang resulta. Malaking tulong talaga ang mga ideya na iminungkahi ng mga lokal, sabi ng isang Filipino engineer, lalo na ang mga hakbang para harapin ang sandstorm. Imposible iyon kung wala ang karanasan ng lokal. Sa pagtatapos ng Mayo, nagsimulang dumating ang mga bagong kagamitan. Sa pagkakataong ito, ligtas itong naihatid ng mga barge ng National Guard. Ngunit ang mas mahalaga, ang mga taong magtatrabaho ng magkasama ay bumalik. Ang tanawin sa unang araw ng pag-install ng bagong kagamitan ay nakakagulat. 30 Pilipino at 120 lokal ang kumilos na parang isang katawan. Alam nila kung ano ang gagawin nang walang utos. Ang pinakanakakagulat ay ang trabaho ay naging doble ang bilis kaysa sa dati.
Ang teknolohiya ng Pilipinas at ang karanasan ng lokal ay nagsama-sama na lumikha ng isang kamangha-manghang resulta. Para na tayong isang tunay na team ngayon, sabi ni Engre. De la Cruz may galak sa kanyang mukha. Sa katunayan, ang paglampas sa mga hamon tulad ng aksidente ay lalo lang nagpatibay sa kanila bilang isang team. Sa simula ng Hunyo, nagsimula ang konstruksyon ng pangalawang artificial island. Iba ito kaysa sa una. Alam ng bawat isa ang kanilang eksaktong papel. Ang kooperasyon ay natural. Noon, tila teknolohiya lang ng Pilipinas ang nagtutulak, sabi ng isang lokal na engineer. Pero ngayon, kaming lahat ay sabay-sabay na lumilikha. Nang makita ko ang tanawin na iyon, naunawaan ko. Hindi sila nakikipaglaban sa dagat. Ang team ng Pilipinas at ang lokal na team ay nagkaisa. Mayroon na silang tunay na kapangyarihan para talunin ang dagat. Isang gabi, nagkaroon ng impormal na celebration sa site. Walang espesyal na dahilan. Masaya lang silang magtrabaho ng magkasama. Nagdala ang mga Pilipino ng mga pagkain mula sa Pilipinas tulad ng adobo, lechon at halo-halo. Nagpatugtog naman ang mga lokal na musika. Sa event, nagbigay ng talumpati si Khalid. Isa na kaming pamilya ngayon. Ang tulay na ito ay tulay na itatayo nating lahat ng magkasama. Nagpalakpakan ang lahat at umalingaw-ngaw ang tunog sa ibabaw ng dagat. Pabulong na sinabi sa akin ni Engre. De la Cruz, Sir, ngayon ko naunawaan. Hindi sapat ang teknolohiya. Kailangang magkaisa ang mga puso ng tao para mangyari ang tunay na himala. Tumango ako. Oo, hindi na ito proyekto ng Pilipinas. Hindi sila nakikipaglaban sa dagat. Ngayon, ito ay magiging tulay ng bayan na itatayo ng paniniwala at pawis. Noong gabing iyon, nakumbinsi ako na kaya nilang talunin ang 36 kilometro ng dagat dahil ngayon mayroon silang sandatang mas malakas pa kaysa sa teknolohiya, nagkakaisang puso. Noong Disyembre 2022, dumating ang pinaka-nakakagulat na sandali sa aking buhay. Ang araw ng ganap na pagkukumpleto ng lahat ng bahagi ng King Abdullah Coastline ay idineklara. Nakatayo ako sa simula ng nakumpletong tulay ng 5 a.m. Ang tanawin sa harap ko ay hindi ka panipaniwala. 5 taon na ang nakakaraan, wala rito. Isang malaking lungsod ang naitayo. Sa kabuuang haba na 36.14 kilometro, ang isang perpektong arc ay tumawid sa ibabaw ng tubig. Ang tulay ay umaabot hanggang sa horizon. Kinilabutan ako. Libu-libong pier ang matatag na nakatayo sa gitna ng dagat. Ang 6-lane highway ay dumiretso. Ang mga artificial island ay nakalagay doon na parang mga hiyas na nakumpleto bilang mga rest stop at police station. Lumapit si Engre. De la Cruz. Magandang umaga, sir. Binago siya ng 5 taon. Ang medyo nakakabagot na imahe ng una kaming nagkita ay nawala. Ngayon, siya ay isang senior builder na puno ng kumpiyansa. Talagang hindi ka panipaniwala. Sinabi ko ng buong puso. Posible ba talaga ito? Ang nakumpletong tulay ay hindi lang ordinaryong tulay. Ito ay isang perpektong lungsod na itinayo sa dagat. Mayroong mga gas station, convenience store, at restaurant sa mga artificial island sa mga key point. Mayroon pa ngang emergency medical center at base para sa Marine Rescue Team, bandang 9 a.m. Sa wakas ay nagsimula ang opening ceremony. Dumalo ang mga miyembro ng royal family, matataas na opisyal ng gobyerno at mga ambasador mula sa iba't ibang bansa. Ang atmosfera ay ganap na iba sa mahinang groundbreaking ceremony, 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, ito ay isang makasaysayang sandali na binibigyang pansin ng buong mundo, si Engre. De la Cruz ang unang nag-ulat tungkol sa background ng proyekto. Mula nang magsimula ang trabaho noong Enero 2018, inabot sila ng 4 na taon at 10 buwan para ganap na makumpleto ang lahat ng bahagi 1 buwan na mas maaga kaysa sa plano. Mainit na nagpalakpakan ang mga dumalo. Pagkatapos ay inihayag niya ang nakakagulat na istatistika. Ginamit ang 2 milyong tonelada ng concrete, 3,250 pier ang na-install. Ang kabuuang bilang ng mga kalahok ay 3 kasama ang Osinto Pilipino. Ang kabuuang budget ay 35 bilyong Philippine peso, 10% na mas mababa kaysa sa orihinal na budget. Ngunit ang mas nakakagulat kaysa sa mga numero ay ang tagumpay sa teknolohiya. Ang anti-salt concrete na binuo ng team ng Pilipinas ay naging international standard.
Nagtatanong ang mga bansa sa buong mundo kung paano gagamitin ang teknolohiyang ito sa konstruksyon sa dagat. Bandang 11 a.m., sa wakas ay umakyat sa entablado si Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi. Makapangyarihan ang kanyang talumpati. Ngayon, hindi lang tayo nagbubukas ng isang tulay, sabi ng Crown Prince. Kinukumpirma natin ang isang kapangyarihan na kayang gawing posible ang imposible. Ang tulay na ito ay ang ating hinaharap, at ang nagtayo ng hinaharap na ito ay ang Pilipinas. Tumayo at nagpalakpakan ang mga dumalo pagkatapos ng pahayag ng Crown Prince. Hindi ko rin namalayan, tumulo na ang luha ko. Ang team ng Pilipinas, na ninuya 5 taon na ang nakalipas, ay naging partner na responsable para sa hinaharap ng bansa. Taos-puso akong nagpapasalamat sa Pulo Dagat Builders at sa 300 manggagawa mula sa Pilipinas, patuloy ng Crown Prince. Ang ipinakita ninyo ay hindi lang ordinaryong teknolohiya, kundi isang kalooban na hindi sumusuko at isang kooperasyon na ginagawang totoo ang mga pangarap. Pagkatapos ay nagsimula ang demonstration run. Sumakay sa unang sasakyan ang Crown Prince, mga opisyal ng gobyerno at mga stakeholder sa industriya ng konstruksyon. Sumama rin ako sa maluwalhating sandaling iyon. Ang pakiramdam nang magsimulang umandar ang sasakyan sa tulay ay hindi mailarawan. Napakaganda ng tanawin ng dagat sa magkabilang gilid. Ang mga artificial island ay mukhang mirage mula sa malayo. Sa buong 36 kilometro, tahimik na nakatingin ang lahat sa labas ng bintana. Nagkaroon ng maikling break sa malaking rest stop sa gitna. Dito, mukha talaga itong isang maliit na lungsod sa dagat. Mayroong shopping mall, restaurant, observation deck, at kahit isang maliit na hotel. Hindi na ito tulay, sigaw ng isang dumalo. Ito ay isang lungsod. Ang tanawin mula sa observation deck ng rest stop ay napakaganda. Ang dagat ay umaabot hanggang sa horizon. Ang mga artificial island ay nakalagay doon. Ang tulay ay walang hanggan. Ang lahat ng ito ay resulta ng mga kamay ng tao. Halos hindi ako makapaniwala. Bandang 3 p.m., sa wakas ay nakarating kami sa dulo. Ang 36 kilometrong haba na nag-uugnay sa Abu Island at mainland ay nakumpleto. Ang biyahe na dati ay tumatagal ng halos 2 oras sa ferry ay tumatagal na lang ng 40 minuto sa kotse. Noong gabing iyon, ginanap ang isang marangyang celebration dinner. Dumalo ang mga ambassador mula sa iba't ibang bansa at mga tao sa industriya ng konstruksyon na nagdiriwang ng tagumpay ng team ng Pilipinas. Ang mas nakakagulat, dumalo rin ang mga lokal na manggagawa. Ito ay isang tunay na resulta ng kooperasyon. Ang mga reaksyon ng mga taong nakilala ko sa dinner ay nakakagulat, sabi ng German ambassador. Ang isang proyektong isinuko ng isang kumpanyang Aleman ay nakumpleto ng Pilipinas. Talagang kahanga-hanga. Inamin ng kinatawa ng French Construction Company, kailangan naming tanggapin ang teknolohiya ng Pilipinas. Ang mas nakakagulat ay ang mga bagong project proposal. Gusto ng Saudi Arabia na magtayo ng tulay sa Red Sea. Gusto ng UAE na magtayo ng artificial island. Kumakalat ang teknolohiya ng Pilipinas sa gitnang silangan. Ang Pilipinas ay nasa ganap na ibang posisyon na ngayon sa construction market ng gitnang silangan, sabi ng isang lokal na tao sa industriya ng konstruksyon. Noon, tiningnan sila bilang tagasunod ng mga kumpanya sa kanluran. Ngunit ngayon, kinikilala na sila sa kanilang natatanging teknolohiya. Pagkatapos ng dinner, muli kaming naglakad ni Enger de la Cruz sa tulay. Ang tulay sa gabi ay mas parang isang panaginip. Ang 36 kilometrong tulay ay pinalamutian ng mga LED light at nagniningning sa gitna ng dagat para itong Milky Way na nahulog sa tubig. Inisip mo ba na darating ang araw na ito? Tanong ko. Tumawa si Engra de la Cruz at sumagot. Sa totoo lang, nagduda rin ako. Pero may natutunan ako. Kung hindi ka susuko, mangyayari ang himala. Kailan ang pinakamahirap na sandali? Nang lumubog ang barge. Noong sandaling iyon, akala ko talaga tapos na ang lahat. Pero doon, naunawaan ko na hindi kami nag-iisa. Sa katunayan, ang tulay na ito ay hindi itinayo ng Pilipinas nang nag-iisa. Ito ang resulta ng pagsasama-sama ng teknolohiya ng Pilipinas, karanasan ng lokal at kalooban na hindi sumusuko. Kinabukasan ng umaga, binuksan ang tulay sa publiko. Naantig ako nang makita ko ang mga unang sasakyan ng mga lokal na tao na dumaan. Ngayon, ang tulay na ito ay magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Saudi. Ang paniniwala na
kaya rin namin ay kumalat sa buong Riyadh. Kapag nakita ng aming mga anak ang tulay na ito, magagawa nila ang mas malalaking pangarap, sabi ng isang residente. Noong gabing bago ako umuwi sa aking bansa, naglakad ako sa tulay sa huling pagkakataon. Bagamat hindi ko kayang lakarin ang buong 36 kilometro, gusto kong lakarin ang 2 o 3 kilometro bilang isang alaala. Ang paglalakad sa ibabaw ng dagat ay talagang isang hindi kapani-paniwalang karanasan. Doon ko naunawaan, ang tulay na ito ay hindi ordinaryong tulay. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa pag-asa ng isang bansa, isang simbolo na kayang gawing posible ng kalooban ng tao ang imposible. Ang pinakamahalaga, ito ay isang proyekto na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng industriya ng konstruksyon ng Pilipinas. Hindi marangyang teknolohiya o malaking kapital, kundi ang puso na hindi sumusuko at ang kooperasyon para lumikha ng magkasama. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Ang King Abdullah Coastline ay mananatiling pangalan na sumisimbolo sa hamon at tagumpay. 5 taon, at ang himala ay ginawang posible ang imposible. Ang 30 taings kilometrong dambuhalang tulay na ito ay ngayon ang simbolo ng Saudi Arabia. Nabigo kami sa teknolohiya, ngunit nagtagumpay kami sa mga tao. Ang tulay na ito na naghihiwalay sa dagat at buhangin ay hindi lang isang estruktura. Ito ay ang esensiya ng paniniwala, puso, at espiritu ng hindi sumusuko. Ang Pulo Dagat Builders, sa pangalan ng Pilipinas, ay nagtayo ng hinaharap sa sentro ng mundo. Tulad ng nasaksihan ni David Hunter, hindi ito talay. ITO ang diwang Pilipino na gumawa ng imposible. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas na nagpabigla sa mundo. Ang Pilipinas, isang bansa na maaaring tawaging perlas ng silangan. Ngunit sa loob nito, ay may kapangyarihan na kasing tigas ng bakal. Sa pamamagitan ng cutting-edge industry, ngayon ay ginulat nito ang mundo sa larangan ng konstruksyon. Sa gitna ng hindi mabilang na hamon, pinatunayan ng Pilipinas ang sarili nito sa pamamagitan ng sarili nitong teknolohiya, kahit ngayon, hindi mabilang na tao ang nagmamaneho sa tulay na iyon, na nagdadala ng bagong pag-asa. Tandaan, ang Pilipinas ay palaging nasa simula ng pag-asa na iyon. Iyan na ang lahat para sa kwento ngayon. Ang inyong mga subscribe at likes ang malaking inspirasyon ko para makagawa ng mga video. Salamat sa lahat ng nanood hanggang sa huli. Magkaroon kayo ng magandang araw. Salamat!